First, we'd like to welcome Director Cisco. Anyway, to the MHD and the health sector, please come up with plans on how to efficiently perform yung ating mga health centers, particularly for my senior citizen, because of the heat index happening past days and in coming days. Medyo masyadong mainit. So, just prepare our health centers, so available medicines, and the campaign. And this goes to everyone. I already said this to kanina sa Plaza Rene. Kung pwede, pagin natin yung mga kaya napaka-init ngayon. So, prepare na tayo for the weather situation. Yung disturbo naman dito sa Roseros, saglit lang yan. Tapos din yung hopefully it will have a very good effect during the monsoon or during the rainy season. So welcome again. Come on. Welcome to the family. Kompleto naman na tayo halos lahat. Welcome, Mark. We begin with MHD. Meron ba kayong initial report? Padilla? Ano? Ed? Kamusta yung foot traffic natin sa ating mga medical frontline? I'd like to welcome the Vice Mayor. Ngayon, regarding po dun sa respiratory consultation distribution from isa na po sa District 1 and 2, bumaba po from dati ang respiratory tract infection before last grade is 201, ngayon po 72 po bumaba. Nare-resolve ba naman na Yes. yung nabotas sa in fairness to Mayor Chanco, Changre, they're really addressing the situation. Kaya lang talaga, there was a time na ang hirap controlling yung ganung sitwasyon. But I have to give credit where it's due. The city government of Navotas is really confronting the problem. And so far, okay naman. Kawawa lang yung mga taga-Bulacan area kasi yun ang problem. But just the same, dahil ng maaga pang masipag, always make our healthcare facility and our medical frontliners to be available and do some measures that will protect the citizens of the city. Keep it up. Itong mga tumataas pa yung mga pasyente natin sa hospital at saka health center tungkol dito sa init ng panahon. Diba usually ang mga sakit na stroke. How's our data? Sir, sa ICU, mas madami ang pneumonia and ICU patients na with pneumonia. Anong ibig sabihin? Anong cause? Heat stroke. It's low. Pneumonia tatama rin talaga. Tama. So when tag-ulan o tag-init, yung pneumonia nandun talaga siya. And that goes to sino pinaka-vulnerable
Mga elderly. elderly, Mga immunocompromised. So, yes, Dr. Ang talagang nadadali po generally sa mga ospital, yung pinakabata, saka yung pinakamatatanda. Extreme. Opo. Ngayon, yung pneumonia, kasi community-acquired pneumonia. Okay. Sa loob ng ospital, pag nagtagal na ho yung mga pasyente sa amin, yun yung hospital-acquired pneumonia. Hindi din naman nawawala yung mga may tuberculosis. Tapos po, eto, nag-uumpisa na yung init. Kaya puspusan yung mga ventilasyon namin po sa ospital. Kaya prevention, yun paalala talaga na kung pwede nga sa face towel na nakapasa dito. Kasi nakabilat po talaga, nainit po talaga. Kaya naman bagay kapag, to some, sabi nga nila, bakit daw in-air condition ko yung mga public hospital. Now you know what I mean. We spend money to make our patient comfortable. Especially the general area where our workers are doing their job. Kapag talaga masamang ventilation kahit wala summer. Yung alimuong, singaw, nakaka-stress yun. That's why we really have to invest in our facility. But so far we're okay. Are we then consider ourselves we're in good condition, Dr. Barani? Okay naman sir, hospital. Kayo sa mga hospital ninyo, okay naman? Wala kayong heavy foot traffic? Wala naman. So mas deadly pa rin yung bagyo because of the leptospirosis case. Maraming sakit, pagkami pa rin. Oh. You put this data in your database so that year on year you have proper analysis of future and possible events. So that we can prepare equipment, medicines, yung what you call seasonal demand. Yeah. Kaya kailangan, if we cannot prevent it, we must be at least one step ahead of the incoming situation. Na alam naman natin, year on year darating ang tagulan, darating ang tag-init. I think bata pa lang ako, hindi natin kailangan hulaan. Alam naman natin darating yung panahon. So, kaya dapat ang mindset nyo lagi. Diba, let's just say for the sake of conversation, pagpasok ng Enero, inaabatan nyo na yung April. Ano ang mga posible. Kasi, acquisition of medicines and acquisitions of equipment needed for possible surge requires ample time in preparation. Matagal. Yes, sir. Sir, ano lang, FYI lang po. Perennial diseases na generally lahat na ikwento namin starts with mga may sakit sa puso. Tapos, hindi nawawala po ang hypertension, stroke. Yan. Pneumonia, sabi ko nga kanina, community acquired. Pagka ganitong summer, andyan na po yung ano kasi, yung perennial, yung dengue, hindi nawawala yan. Tapos, ang pinaghahandaan, measles. Yung di lang measles, yung komplikasyon, opo. Measles, bronchopneumonia. Just prepare our facility. Opo. Kasi we have doctors. Kahit gaano magaling ang doktor, pagka puro imaspirin sa kaya kapsul lang ang binibigay natin. Sa katogmolo doon. Useless yun. So we have to equip our facility, our doctors, and medicines should be made available. Anyway, please alam niyo lang yung direction lagi. You must be ahead of time. Always. Lalo na kung kaya nang i-calculate o what you call projection because of the past year's data. So if you have this kind of data, mas madaling mag-focus siya in preparation of your plan and goals para sa mga what you call perennial or seasonal na panahon ng bansa. Not only the season.
So, okay. Kenneth, Namura? Good morning po, Mayor. Yung ating pong air quality, because of the Navotas landfill, since yesterday po okay naman po. Kaya lang, very erratic po yung nagiging reading kasi nakadepende po tayo dun Sa hangin. sa hangin. Pero sa database po natin, ang last na pangit na reading o unhealthy last Saturday morning. So kahapon hanggang ngayon, medyo good air quality na po tayo. Pero nag-post na rin po kami na ini-encourage po namin mag-face mask. Lalo na po yung nandun banda sa Northern- Tondo area po. Northern part. Lagi lang po tayong nakamonitor doon sa usually po 3 times a day. Pero mula po nung nag-ano yung sa Nabotas, every hour po meron kami meron po tayong updated na reading. But then, Director Dennis Diaz, pagsabihan mo yung mga traffic enforcer natin na magpangalagaan ng sarili nila. Dahil sobrang init ngayon. I know it's hard to be in the street doing our job, but you have to also remind them to take care of themselves. Siguro, kung may available pa akong tubig dyan, pwede kayo magpadala ng tubig sa mga enforcer, DPS, yung mga nasa kalsada, yung mga nagwawalis. Yung mga ganung bagay, mag-initiate na kayo sa simple initiative to take care of our people. Arnel, kamusta tayo? Sa ngayon po, sir, nagsisimula na po talaga yung super El Nino po na tinatawag natin. Ito po na kasi summer season natin. Ito pupasok namin. Dahil po sa Pag-asa, yung upper po ng north natin, yung central zone sa northern part, will be hit po ng super drought. Wala po talaga ulan sa loob ng 2 buwan. Or more or less po, 60% less ang pagpagsak po ng ulan sa mga area po. Pero uulan pa rin ng Mayo. Po, may ulan pa po pero hindi po ganun kaano ang pag-ulan po ng araw. Bale, basta mabasa lang ang kalsada. Opo. Ngayon pa naman po yung mga dams natin ay hindi pa po apektado. Hindi pa po sila bumababa doon sa level nila. Baka po sa darating na 2 buwan at hindi talaga umulan po sa ibabaw. Marami ba tayong tubig Marami pa po tayong tubig sa mga dams. sa mga trucks natin? At meron po naman tayo, 12,000 po ang bawat truck. Meron po tayong 4 na pang-ikot po. Ano nga kayo? Mag-shower kayo ng kalsada. Sige po. DPS, engineering, MDRRMO. Ano kayo sa community Okay. Not the major roads. Apo. Not the major roads. Noted po. Go to Kagitingan, go to Moriones, Masino, Yangpo, Santa Maria, Sande, go to Sunugapo, ano lang, para sa community lang. Sa Domingo Santiago po, mga Domingo Santiago, yung Masbate, Romblon, Apo. Bacoor, San Andres, San Andres. Pasig kung saan yung mga tao, kung saan maraming community. I-ano nyo, palamigin nyo yung kalsada. Maaanohan lang, walang science about it, but definitely it will create some level of heat in the community. Paikutin nyo, Velasquez, Herbosa, Listing lang po. marami naman tayong gamit yan, di ba? Meron po. Ayun ang gagawin natin na i-gawin. Pero lang. Tapos, kailangan ng maunat baka mabasa yung mga tao. Apo. Mag-advise lang. May advice sa unahan. Apo. So, we'll go around. We did it also during our time. We do it all again. Sabi po. Iyan lang, ipagmalasakit natin yung mga komunito. Makatikin mo lang ng konting lamig o nabawasan lang yung init. Sige, full day tayo. Apo. Meron nung ano po yun, yung ginawa po natin nung first time. Meron ng mga community, gusto nila pati bubungan. Yeah. Shower. Totoo yun. Kaya nga, use all our equipment available to cool down the city geographically.
but we do it surgically in the community level, not the main road, the community. Okay? Yan ang ano natin, ang resa. Kenneth and Amen. Okay, si Beth nagpe-pay out lang. Pero I think ito kasi yung binibigay ng DSWD, siguro pwede natin i-adjust yung oras. Baka po pwede dahil kawawa naman yung mga lolo at lola ko. Although umaga naman sila nagigising, baka pwede tayo mag-adjust sa alas 6 ng umaga, tapos alas 8 tigil na. Parang 6 to 8. Tapos we resume at 4 p.m. or 5 p.m. It's not because we wanted to delay, but we wanted to protect the senior citizen. Kumbaga, ano pa rin siya, whole day, puputulin lang natin yung oras na medyo, ang tawag natin yan, peligro de ora. Ora de peligro. Start tayo maga-maga bilang gobyerno, tapos cut-off tayo sa 8, tapos i-resume nyo ng alas 4 o alas 5 pag lumiling na. Tapos medyo mag-extend na tayo. Anyway, extended naman tayo ng alas 6 bilang pamana. Para hindi ma-expose yung mga seniors kung tumatanggap under the DSWD program. Mag-usap tayo ni Beth sa Oscar. Nasa field siya ngayon eh. Nakita namin kanina yung setup eh. Kahit na may cover, kahit naka-cover ng port, yung alimuhong, yung singaw. Ayaw natin mga hanggat maiwasan natin. Anyway, hindi naman tayo tumipigil. Consistent naman tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Okay,